Ayan po, welcome po sa atin pong online Bible study po ngayong gabi mga kapatid. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At tayo po ay mag-start na po sa atin pong Bible study po at bilang pong opening song po natin ay awitin po natin ang naka-flash po sa atin pong mga screen, Mapalad na Kasiguraduhan. Si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos sa dugo'y nilinis na sa pangitain ay nakikita mga anghel ang nagdadala ng alingaw-ngaw ng pagsinta. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahingalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Salamat po sa atin pong inawit mga kapatid. At bago po tayo dumako sa atin pong opening prayer, isunod po natin ito pong Pastor Kang aming patnuban. Pastor kang aming patugon, pag-iingat mo'y lubos. Ikaw na ang nagtutulong ng tahanang malubos. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos.
Diyos sa ating pong mga inawit mga kapatid. At tayo po ay dumako po sa isa pong panalangin bago po tayo magpatuloy po sa atin pong online Bible study ngayong pong gabi. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po, Ama, na kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob niyo po sa amin para po sa amin pong muling pagtitipon through online at muli pong pakikinig at patuloy na pag-aaral po sa inyo pong mga salita. At patuloy po, Ama, ang dalangin po namin sa gabi po na ito, ang inyo pong patnubay at gabay sa aming pong pag-aaral. At ganoon din po nawa sa mga kapatid po na wala pa po sa aming pong Google Meet ay makapag-join po at nang sa gayon po patuloy po na ang bawat isa sa iyo pong lokal na iglesia sa Valenzuela ay patuloy po na pag-aaralan po ang inyo pong mga salita, lalo na po nakapatungkol po sa iglesia. Nadalangin po namin ang bawat isa po sa amin, ang pangunguna po ng banal na espiritu sa amin pong mga makikinig, makakapanood sa live, at ganoon din po ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag ng iyong pong mga salita. Patuloy po ang banal na espiritu ang siya pong tumulong po sa bawat isa po sa amin. Muli po, Ama, ang oras po na ito ay amin pong idinadalangin at hinihiling po sa tanging ngalan lamang po na iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, muli po mga kapatid, magandang gabi po sa atin pong lahat. Although marami pa po ang wala po sa atin pong Google Meet, siguro po ay yung iba din po ay magkakasama po sa isa pong account. At ngayon po ay magi-start na po tayo marahil po sa atin pong pag-aaral po at sa atin pong pagpapatuloy po sa atin pong online Bible study ay binibigay ko na po kay Brother Wilson para sa atin pong pag-aaral po. Naka-mute po, Brother Wilson. Okay, magandang gabi. Test mic. Ayan Okay po. na, Brother. Okay po. Okay, sige, salamat. At magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral na may kinalaman pa rin po sa mga leaders o sa mga magiging leaders po ng local church, lalo na po dito dyan po sa atin sa Valenzuela. Napag-aralan po natin yung mga qualification, yung mga gawain, at yung mga ilang mga character o attitude sa paglilingkod po sa Panginoon. At ang paglilingkod po sa Panginoon ay isa po itong opportunity. Privilege po ito, pero may kalakip po ito na responsibility. At yan, maliwanag na yan po ay ating tinalakay sa mga nagdaan po na ating pag-aaral. At kung minsan po, ang nagiging suliranin sa aking pong observation, sa mga leaders po, madalas sila ay maganda yung kanilang simula, subalit ang nakakalungkot ay hindi po nagiging maayos yung pagwawakas o yung hanggang sa minsan po ay hindi po sila nakakapagpatuloy. Kaya ngayon pong gabi ay ating pong titignan yung mga tatlong common traps o tatlong common na dahilan bakit po ang isang lingkod ng Panginoon o ang isang leader o ang isang elders kung minsan po ay sila po ay hindi nakapagpapatuloy sa ibinigay na pribileyo ng Panginoong Diyos at sa kanilang responsibilidad. At para po sa ating teksto, gusto ko pong basahin natin ang dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12.
1 Corinthians chapter 10 verse 12. At ganito po ang ating mababasa. Sabi po, kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Sabi po, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Ang talata po na ating binasa ay kung ating pong titignan yung background po ng chapter 10 ng Corinth, binanggit po rito ni Apostol Pablo ang mga Israelita, ang tungkol po sa mga Israelita, kung saan ay marami silang mga pagpapala na natamo. No? Sila ay pinangunahan ng Panginoon, nabautismuhan sila sa pamamagitan na ang pagtawid nila doon sa dagat na hinati ng Panginoong Diyos. Sila ay pinainom sa pamamagitan ng bato at marami pang mga bagay na ginawa ang Panginoong Diyos sa kanila doon sa wilderness. Yan po yung istorya po, yung kasaysayan, yung pangyayari na kung saan ay tinupad ng Panginoong Diyos ang pangako niya sa bayang Israel na sila ay kanyang ililigtas sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Subalit, along the way po, marami sa kanila ang hindi po nakarating sa lupang pangako. Kaya ito po yung konteksto ng ating pinag-aaralan. Kaya nga sinabi po rito, kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kaya ngayong gabi po, sa tulong ng salita ng Diyos, pag-aaralan natin yung tatlong common o tatlo na palagi na nangyayari sa mga tinatawag ng Diyos na pangunahan ng kanyang kawan, kung minsan sila po ay nalalaglag o nabubuwal dahil po sa mga bagay na ito. Yung pong mga bagay na ito ay maganda na makita natin at nang sa ganon ito ay maiwasan natin sa tulong ng Panginoon at sa panalangin. At maganda rin na alam ito ng buong church. Nang sa ganon ay ipanalangin natin ang mga ginagamit ng Diyos na huwag silang mahulog sa mga bagay na ito. Ano po ba ang mga bagay na ito? Okay. Actually, pinapamagatan ito na 3F no? At marahil yung iba po sa atin ay narinig na ito. Ang unang-una yung tinatawag na pain, no? Yung pride, yung pagnanasa na gusto makilala. Ito po kung minsan ang nagdadala sa isang leader para siya ay mahulog sa ganitong pagkakamali o pagkakasala. At ito yung common na nangyayari, yung naghahanap siya ng papuri, yung naghahanap siya ng recognition. So, minsan yung instead na ang Diyos ang siyang mabigyan ng papurihan, they rob the glory of God, no? Parang gusto niya mataas siya at meron siyang superiority, no? Yun po ang karaniwan na tinatawag itong fame, no? At bilang talata, sabi nga rito sa Kawikaan, isang napakagandang talata sa Proverbs 16 verse 18, ganito po ang sinasabi. Ang sabi po, Proverbs 16 verse 18, sabi po ay ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan
At ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. Kaya napakahalaga po na bantayan ng bawat leader ang kanyang puso, sapagkat kapag ito po ay nagwagi, no? Nagnasa, nagnais tayo na tayo ay maging somebody o kilalanin, although talagang dapat namang kilalanin ng iglesia ang mga nangunguna. Pero kung ito ay pride, no? Tandaan natin yung pride, ang lagi po na middle niyan ay yung letter I, yung sarili. Pagka gusto natin yung sarili lang natin ay masunod, hindi na yung kalooban ng Diyos. Kung minsan, ito po ang nagdadala para, sabi nga rito, yung kapalaluan nauuna bago yung pagkakapahamakan. At kung minsan, ito yung dahilan. At marami pong ganyan ngayon, no, sa panahon natin. Kaya nga napakahalaga noong pinag-aralan natin last na yung biblical leadership is a servant, no? Siya ay ang servant ay isang mababa na kung titingnan mo na kalagayan. Pero hindi mahalaga 'yon. Kahit na mababa ang kalagayan sa paningin ng tao, sabi nga ng salita ng Diyos, ang sino mang nagpapakababa, siya naman ang itinataas ng Panginoong Diyos. At merong isang halimbawa dyan, si Hari Saul, sa unang Samuel, chapter 15, verse 24, nahulog siya. No? Dahil ang gusto niya ay i-please niya yung mga tao, para siya ay i-please din ng mga tao, nahulog siya sa ganyang pagkakasala. Ang sabi nga ni Haring Saul, sabi ni King Saul, no, sabi niya kay Samuel, sabi niya, at sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Mayroon kasing pinasakop ang Panginoong Diyos, yung mga Amalekite, no? Pinasakop ng Diyos ang mga Amalekite. At binigyan sila ng instruction through Samuel na wala silang ititira. Kahit na ano pa. Tao, lalaki, babae, sanggol. Kung babasahin nyo yung buong chapter ng chapter 15, yun ang command. No? Hayop, ano man, wala silang ititira. Ito ay kanilang sasakupin at ibibigay ng Panginoon sa kanila, tatalunin nila, pero wala silang ititira. Pero ang nangyari po kasi dito, hindi ganun po ang ginawa nila. Kundi bagkus, pinili po nila yung mga matatabang baka, tapos ay hindi rin nila pinatay yung hari nila. No? Kaya nung dumating si Samuel, dala-dala niya ang mensahe ng Diyos na nagagalit ang Diyos sa kanya. Kung babasahin ninyo yung batian nila, sabi nga ni King Saul, sabi niya, tama yung dating mo. Sabi niya, natupad yung sinabi ng Panginoon. Sabi ni Samuel, hindi. Naamoy ko yung mga tupa at mga baka na sinusunog nyo. Tama. Sabi niya, inaahay namin yan sa Panginoong Diyos. Kaya kung babasahin natin doon natin mababasa yung hindi gusto ng Panginoong Diyos yung hain No? Yung obedience is better than sacrifice.
Nandito yan sa 1 Samuel chapter 15. Medyo lowered lang tayo ng konti. Sabi po rito, saan na ba yon? Siguro basahin muna natin dito yung conversation nila sa verse 21. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupat, mga baka na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi sa ahin at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kasi yun nga po ang ginawa nila. Dinisobey nila ang kalooban ng Panginoon. Kaya sabi rito ni Samuel doon sa verse 24, sabi niya, at sinabi ni Saul kay Samuel, sabi niya, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Sometimes, ito po yung tinatawag na yung kumbaga ay tayo ay conform, no? At yan ang nangyari. Bakit? Sapagkat mas gusto ni Haring Saul ang papuri ng mga tao. At sinuway niya ang kalooban ng Diyos para lamang siya ay purihin din ng mga tao. At yan ang isa sa panganib na dala-dala noong tinatawag na fame. Ang gusto niya ay kilalanin siya ng mga tao. Kahit na ito ay labag doon sa kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya minsan ito po yung dala-dala noong tinatawag natin na pride o fame. Gusto natin yung kasikatan. Gusto natin yung nasa mataas na pedestal tayo. Ang napakaganda po kasi sa mga leaders ay lagi po nating ibinibigay sa Panginoong Yesus ang kalwalatian. Sabi nga sa John chapter 3 verse 30. John chapter 3 verse 30. Ito. Sabi, siya'y kinakailangan dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. No? He must increase, but I must decrease. Yan ang sinasabi ni John the Baptist. Ang maganda sa attitude ni John the Baptist, sa kanyang katapangan, sa pangangaral, madalas ay mas ginugusto niya yung hindi baling nadadown siya. No? Biro nyo, yung kanyang kasuotan, yung kanyang tirahan, yung kanyang pamumuhay, makikita natin na siya ay nasa wilderness, kumakain lang siya ng mga balang, yung mga tipaklong. Pero ang purpose niya, sabi niya, ang gusto niya ay madakila ang ating Panginoon. Kaya doon sa John chapter 2, kahit dalawa lang yung kanyang mga disciple, ay tinurn niya kay Jesus. Sabi niya, this is the Lamb of God. Sabi sa John chapter 1. No? Verse 29. Sabi ron, ng kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yung aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin.
At dito, sumunod yung dalawang disciple niya. Iniwan siya at sila ay lumapit sa ating Panginoon. At yan ay isang napakahalaga na motibo sa paglilingkod. Sa paglilingkod natin, ang nais natin ay maitaas si Jesus. Mapapurihan ng Panginoon. Maligtas ang mga tao. Hindi para tayo ay sumikat, makilala, o maging Panginoon ng marami. Sabi nga doon sa unang Pedro, hindi tayo nilalagay ng Panginoon diyan para maging Panginoon tayo. No. We are servant leader. At napakalaga noong humility. At ang ninanais natin yung genuine humility, hindi ito yung hindi tayo kumikibo, hindi. Ang genuine humility ay ang gusto natin ay maitaas ang Panginoon. At napakaganda nun yung talata doon sa John, no? Chapter 3, verse 30. Ito yung nawa ay maging laman din ng puso ng bawat isa na gusto na maglingkod sa Panginoon. He must increase, but I must decrease. Ibig sabihin po nito ay makilala ang Panginoon. Siya yung maitaas, siya yung maparangalan, siya yung mapasalamatan. Sa lahat ng ating mga ginagawa na paglilingkod, pangunguna sa Panginoon, ang mahalaga ay ang Panginoon ay natututo nilang purihin, sambahin, pasalamatan sa buhay nila. At yun ay sapat na para sa ating mga ginagamit ng Panginoong Diyos. Subalit kung papasok yung fame, yung gusto natin sikat tayo, gusto natin somebody tayo, kung minsan, yan ang pinagmumulan para ang isang leader ay mahulog. Kaya nga ang sabi sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 3, bagamat ang Pilipos ay binigyan diin ni Pablo dito sa kanyang sulat ang kababaang loob ng ating Panginoon. Sabi niya dito sa Pilipos 2, versikulo 3, sabi niya, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Let nothing be done through strife, parang kompetisyon, or vainglory, but in lowliness of mind, let's esteem other better than themselves. At ito po ang isang magandang attitude ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay, sabi nga, hinubad niya. Sabi sa verse 6, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus inubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ating Panginoong Yesus, siya yung perfect example. At napakaganda po niyan bilang tinatawag ng Panginoon na pangunahan ng kanyang kawan. Lagi po natin ipanalangin na hindi ang ating sarili ang maitaas, kundi ang ating Panginoon. Sapagkat kung hahanapin natin ang ating sarili, ang siyang maitaas, kung minsan makokompromiso po tayo, makokompromise po tayo, tulad na nangyari kay Haring Saul. Nakompromiso siya sa mga tao. Sinuway na niya ang kalooban ng Diyos para lamang
sa kanyang sarili sapagkat gusto niya na siya ay kilalanin at parangalan ng mga tao. Kaya minsan po ako sa totoo lang sa aking experience, minsan parang kontrabida. Ang dating natin talaga kontrabida. Kasi ang dami tayong sinisita. Ang dami tayong itinutuwid sa mga kapatid. Hindi lang nila alam na yun ay genuine love. Sabi nga sa 1 Corinthians 13, minsan hindi talaga naiintindihan ng iba pagka sila'y kinukorek. Masakit kasi talaga naman pagka kinukorek. Pero alam natin na ang genuine love ay kasama po yung pagkukorek. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 13, siguro simulan ko na sa verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhot, magandang loob, ang pag-ibig ay hindi nananaghili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Mga kapatid, sometimes kailangan talaga natin yung i-correct ang mga kapatid. Although kung minsan parang huwag tayong matakot sapagkat alam ng Panginoon na ginagawa natin ang mga bagay na ito para sa ikabubuti nila. Ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil sa pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon, sa mga kapatiran, at higit sa lahat sa Panginoon. Although sometimes talaga masakit yung kinukorek. Sabi nga, wala namang pilay na parang ang pagkukorek sometimes ay parang broken bones, no? Yung parang napilay. At yan ay itutuwid. Minsan masakit. Pero alam naman natin yun ang makakabuti at makapagbibigay sa kanila ng kaginhawaan. Subalit kapag pinasok tayo noong tinatawag na Espiritu, no? Yung Espiritu, yung Holy Spirit, yung doon sa Proverbs 16 verse 18, kung minsan nako-compromise tayo. Dahil ang gusto lang natin ay fame. Sabi, at ang pagmamataas na diwa ay sa pagkabuwal. Pero hindi natin alam na yun ang magdadala sa atin para tayo ay mabuwal. Bumagsak una sa paningin ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Haring Saul. Pero ang maganda kay Haring Saul, nagkasala ako, sabi niya, sa Panginoon. Kaya nawa ay maiwasan, panalangin po ninyo kami, ang mga future po nating mga leaders na hindi po pumasok itong espiritu o sabihin natin diwa o yung nasa na ang gusto lang nila ay parang somebody, parang pride na matawag sila na leader. Hindi po ito. Ang tunay na leader ay ang gusto niya, hindi baling siya ay mababa. Ang maitaas lang niya ay ang ating Panginoon. Tulad ni Juan Bautista doon sa John chapter 3 verse 30. Okay, second po. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Isang bagay din po, alam natin po ito, madalas natin itong natutunghayan. At ito ang isang panganib din sa isang leaders. Sabi po rito, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrow. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. At
tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ito yung isa po sa mga yung love of money, yung inuuna, putting wealth and possession above spiritual priorities. Kung minsan meron pong ganyan, no? Parang sideline ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya priority. At kung minsan, ito po yung verse na talagang magdadala sa maraming mga root of all evils. Kaya ako po pinapayo ko po rin talaga, mas gusto po natin yung mga tinatawag na mga manggagawa, tinatawag po tayong mga tent maker workers, no? Yung kahit paano meron tayong konting income at madalas hindi tayo nagtatrabaho para to gain more money, more. Hindi po 'yon. Kundi kuminsan ang puso natin ay ang gusto lang natin ay mayroon tayong nagagamit na para sa sarili natin. Kasi kailangan din naman talaga po ng finances. Kundi pamilya ka, naranasan ko po 'yan, no? Nung una kasi talagang nag-resign si Sister Kay at medyo malakas ang negosyo po noon sa manikin, mga panahon po ng pagmamanikin namin, nakapag from agent, nagkaroon ako ng production, pero iniwan po namin yon. Na-suffer naman po kami talaga. Halos nagdidildil kami ng asin. No? Dahil hindi naman po kami nanghihingi. Pero pinaisip po sa akin ng Panginoon. Nabasa ko nga yung istorya ni Apostol Pablo na tent maker, missionary. Kaya yun yung in-ideal ko na tent making. Yung nagtatrabaho tayo at the same time naglilingkod tayo. Nakita ko po maganda po yon. Una ay makakapag-support ka sa iyong ministry, sa iyong family, and then sa iyong ministry. Second, nakita ko, hindi ka matetempt. Hindi ka matetempt sa finances. Kasi isa yan sa pwedeng kahulugan mo, yung financial. Kaya pagka wala kang income, mahirap. Matutokso ka. At marami akong nakita na ganyan. Natokso sila. Natokso sila sa finances. At kung minsan, nalulungkot tayo, yung iba talaga ay nakapokus sila sa finances, hindi sa paglilingkod. Marami po tayo nakitang ganyan, karanasan na nakikita natin na ang nais nila ay to gain money. At yan ay isang nakalulungkot, no? Alam natin na si Judas ay nahulog sa bagay na yan. Sa Matthew chapter 26, verse 15 ay ipinagkanulo niya ang ating Panginoon dahil sa gusto niyang mag-gain ng finances. Chapter 26, verse 15. Ang sabi po rito, sabi niya, at sinabi, anong ibig ninyong ibigay sa akin? At siya'y ibibigay ko siya sa inyo. At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. Nahulog si Judas sa ganyang bagay. Naalala ko po noong panahon na buhay pa po yung ating kaibigan na missionary, na siya rin yung tumulong po sa akin. Kumbaga, tinrain, dinisciple ako for so many years din. No? Si Brother Milton Hack, although siya nasa Panginoon na ngayon, ang lagi niya sinasabi, if you want money, kung gusto mo ng finances, magtrabaho ka, sabi niya. You gain more, sabi niya. Hindi kasi pwede na gagamitin mo yung paglilingkod to gain more finances. Hindi po. Although sa mga ibang mga grupo,
napakalaki ng mga sweldo ng kanilang mga manggagawa o tinatawag nilang pastors. Pastors. Although tayo po, hindi tayo tumatawag ng pastor, at alam naman natin na pastor ay hindi siya title, pero malalaki ang kanilang mga salary. Malalaki ang mga sweldo nila. May pabahay, may pakotse, at libreng pag-aaral ng mga anak nila. Sa atin, madalas ang mga manggagawa ng Panginoon ay tinatawag na by faith talaga. At kung minsan yun naman ang maganda. Hindi mo man nagigain yung mga finances, nagigain mo naman yung presensya ng Diyos. At walang katumbas yun. Walang katumbas na kagalakan at kapayapaan. Yung faith mo talagang may establish. Talagang titibay, tatatag. Kahit na anong sigwa, kahit na anong bagyo, kahit na ano pang mangyari, yung pananampalataya mo ay firm. Dahil alam mo, ang Diyos ay hindi kanya pinagkukulang. Sapagkat yun naman ang pangako ng Panginoong Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Subalit, pagka yung nahulog ka, yung love of money, yung greedy, minsan ay kino-compromise mo na rin yung word of God. Marami po tayong mga kapatiran na nalulungkot tayo na alam nila ang katotohanan about sa tithes, pero sa mga panahon po na ito ay laging laman na lang din ng kanilang pulpito ay yung tithes. Sapagkat sila ay nahulog doon. Kaya ang isang leader dapat kontento siya. Yun ang importante. Sabi nga sa Hebrew 13:5, no? Sa Hebrew 13:5. Ang sabi rito sa Hebrew 13:5, babasahin po natin yung Hebrew 13:5. Isang napakagandang talata rin. Yan. Sabi niya, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Kasi root of all evils to eh. Kailangan let your conversation be without covetousness. Yung wag nanasain. Sa Tagalog nga, ang ganda eh. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. At paano po magagawa ito? Ang kalakaran sa mundong ito, pera. Minsan nga ay maraming nanggagancho. Minsan nakikita po natin yan, no? Kahit sa mga YouTube, merong mga minsan yung pagpapapalit lang ng pera, yung sukli lang, yung sukli, yung 1,000 ginagawang 100 na lang. Ang bibilis ng mga kamay, no? Pagkat yun ang gusto nila. Magilag tayo. Kasi pagka yun na yung nasa puso mo, matutokso ka talaga. Kaya nga maging si Pablo, sinabi niya doon sa 2 Timothy ba o 1 Timothy chapter 2 verse 2, sabi niya, ibahagi mo yung nalalaman mo, natutunan mo bilang isang leader sa akin, sabi ni Pablo, doon sa mga mapagkakatiwalaan. Why? Kasi pwede po nilang gamitin ang mga katotohanan. Actually, alam niyo po, si Kibuloy, noong araw siya po ay dumadalo lang sa mga Bible study ng isang kapatid natin doon sa Lubao. At nagte-take note siya. Later on, nakita natin kung ano nangyari sa kanya. Ginamit niya ang salita ng Diyos. Naging greedy. At ngayon, nasaan po siya? Bumagsak po siya. Marami pong ganyan. Kaya nga, ang sikreto po, para makailag o makaiwas o hindi maghari sa puso natin, ang sabi po sa Hebreo 13:5, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Yung salitang content. Be content with such thing as you have. Maging masaya ka na kung ano yung binigay ng Diyos.
kung ano yung meron ka. Ang Diyos naman, sabi niya nga rito, una, maging kontento ka at manalig ka na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. At hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Yun ang napakasarap na maranasan sa buhay po na ito. Yung magtiwala sa Diyos. Kahit sa paglilingkod. Sapagkat mahuhulog ka kapag ka tumingin ka sa finances. Pagka hindi mo kayang, kung ano yung meron ka, hindi mo kayang i-share sa gawain ng Panginoon, doon na nag-uumpisa yun. Yung tinatawag na pag-ibig sa salapi. Kung minsan, yung pag-spend mo ng yung finances, minsan more on sa sarili mo lang kagustuhan. Hindi mo magamit sa gawain ng Panginoon. At yun ang nakikita ko na love of money. Kaya napakaganda po na maiwasan at maipanalangin ninyo ang bawat mga ginagamit ng Panginoon. Tandaan natin, tayo po kasi na mga leaders o ang bawat Kristiyano, tayo po ay mga katiwala, not owner. Sabi po sa unang Korinto 4:2. Kasi minsan ito ang problema eh. Yung lahat po ng blessing ng Panginoon, nakala natin, galing yan sa ating pagsisikap, pagpapagal. Nakalimutan natin na tayo po ay binibiyayaan lang ng Panginoon. Even yung mga kabuhayan natin, yung trabaho natin. Sapagkat tayo ay mga katiwala ng Panginoon. Sabi dito sa unang Korinto 4:12, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Maging tapat. Meaning, dapat ay gamitin mo para sa nagkatiwala sa iyo. Alam natin yung parable of the talent. Nung umalis yung kanilang Panginoon, yung isa binigyan niya ng ganito karami, yung isa ganito karami lang, ganito kakonti. Yung iba tinago nila. Yung iba naman nilustay lang nila. Yung una nilustay lang niya. Yung isa naman dahil natakot siya, dahil alam niya ang Panginoon niya ay mabagsik, sabi niya, ay tinago niya, hindi niya ginamit. Pero yung isa, ginamit niya para sa pagdating ng kanyang Panginoon ay matutuwa sa kanya. Yun yung good steward. Not to keep, but to spend wisely. At wala nang itatalino pa ang ini-spend mong wisely yung mga ipinagkatiwala ng Panginoon para sa kanyang ubasan o yung tinatawag na kingdom o yung kaharian o yung sa kanyang gawain. Yung iba nakikita ko, they spend a lot of money sa ibang bagay pero pagkarating sa gawain ng Panginoon parang timid sila Hindi po sila nagiging katiwala at nakakalungkot sabihin, ang isang leader pagka ganun ang attitude, napakalaking tendency na siya ay mahulog doon sa tinatawag na finances o fortune o yung pagyaman. Nakakalungkot po yung bagay na yan. At pangatlo po, siguro, yung lack of self-control o yung tinatawag na flesh o immorality o female. Tatlong F yan Fame, finances, female. No? Yung iba naman, in-outline nila na fame, fortune, and flesh. Kasi doon sa Galatians chapter 5 verse 16,
yung parang nai-indulge yung sarili mo doon sa tinatawag na sinful passion, yung Galatians 5:16. Parang pagnanasa, yung flesh desire. Sabi rito sa chapter 16, sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Alam niyo, napakagandang sample dyan si Samson. Alam siguro po natin yung kwento ni Samson sa Judges, Book of Judges, kung di ako nagkamali. Basta sa Book of Judges siya, noong time na binigyan siya ng lakas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang buhok, no? At naipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Pero dumating yung time na parang nagkagusto siya sa isang babae na hindi niya kalahi, no? Doon siya, mga Palestine ba 'yon? Anyway, ganun ang sitwasyon niya, na in love siya, although hindi dapat. At doon ay unti-unting nireveal niya yung katotohanan ng sikreto ng kanyang pagiging malakas. Nung una, ayaw niya sabihin sabi niya, kung talagang mahal mo ako, bakit hindi mo? Yun, na-compromise siya ng na-compromise. Dahil dun sa flesh desire. Kaya si Samson, ang nangyari, lately, nireveal niya na sa pamagitan ng buhok niya. Kaya ang ginawa ay ginupitan siya at nawalan siya ng lakas. Naging alipin siya. At naduhagi ang kanyang bayan. Dahil dapat siya yung kanilang heroes. Dapat siya yung kanilang tagapagtanggol. Pero anong nangyari? Nabulag siya. Although salamat sa Diyos, siya ay nagsisi. At sa bandang huli, siya ay ginamit pa rin ng Diyos. Nang wasakin niya ang kanilang palasyo. Pero ang point po rito, nahulog siya. Kaya isa po ito, yung female, napaka-bigat po ito. Hindi lang po sa mga may asawa, yung adultery, hindi. Kahit sa mga binata, lalo na sa mga kabinataan. Kaya pinapayo natin talaga sa mga young leaders natin na kung magko-court sila, believer. At mahirap yung makipag-close sa mga unbeliever. Alam ng Diyos ang mga puso. At hindi tayo makakaligtas sa kaalaman ng Diyos. At ang isang leader na mayroong ganoong pagnanasa, no, sila yung madalas nahuhulog sa immorality. Hanggang sa hindi na nila makontrol yung sarili nila. Kaya ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart and mind. Proverbs chapter 4. Kawikaan chapter 4 verse 23. Ito. Sabi niya, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Sapagkat dinadaluyan ng buhay. Chapter 4 verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Pansinin natin yung salitang diligent. O sa Tagalog ay ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap.
kumbaga parang kristal na. Wag mong hayaan na mahulog. Sapagkat kung minsan ito yung gusto ng tao, gusto ng laman. Kung minsan nadadaya natin yung iba, nadadaya natin yung sarili din natin. Minsan nadadaya tayo ng kaaway natin. Parang sinasabi natin, friendship lang. Subalit, sa puso natin, mayroong desire. Yung tinatawag na flesh desire. Kaya bilang isang mga leader, sabi nga ni Pedro, nasain natin yung kabanalan. 1 Peter chapter 1, verse 15. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verse 15. Sabi niya, ngunit yamang banalang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kanina yung issue of life. Dito ay in all our dealings. Kaya lagi natin pong pag-pray yan. Sapagkat ang mga leaders, kung minsan dyan po sila tinatarget, tandaan natin parang bowling pin tayo. Pagka natamaan yung leaders ni Satanas, kung minsan marami na rin nadadamay. Kaya ang leaders po, madalas siya po ay bumabagsak at hindi nagiging pagpapala. Hindi siya lubusang magamit ng Diyos dahil sa fame, fortune, or flesh, or fame, finances, female. Subalit ang Diyos ay nagbibigay siya ng biyaya sa bawat isa na umaasa sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya at ipapagamit sa Kanya. Sa kabila ng alam natin na marami tayong mga kakulangan sa karunungan, subalit ang Diyos ay nagbibigay siya ng sapat na biyaya. Marami tayong mga weaknesses, pero nagbibigay ang Diyos ng pagtatagumpay. Matutunan lang natin na tayo magtiwala, magpakumbaba, at higit sa lahat, makontento sa buhay natin, at sikapin natin na pagtagumpayan ang mga temptation, mamuhay tayo na may kabanalan sa Panginoong Diyos. At naniniwala ako na tayo ay magtatagumpay. At ang mapapayo ko is stay close to God. Lagi tayo maging malapit sa Diyos. Panalangin, pagbabasa ng kanyang mga salita, pagdalo sa kanyang mga gawain, pagsunod sa kanyang mga gawain. Fellowship, napakahalaga po niyan. Pagkalaging yan, no? Yan, stay close to God. Kaya, minsan nakakalungkot. Yung iba parang pagkatapos ng mga gawain, para silang nakakawala. Makikita mo, sila ay tuwang-tuwa sa mga bagay na makasanlibutan. Kaya, manatili tayo sa Diyos, bantayan natin ang puso natin, at naway makapamuhay tayo na halimbawa sa mga kapatiran. Ang sa ganun ay matapos natin, hindi yung sa umpisa lang tayo magaling. Sa bandang gitna ay nalalaglag tayo dahil sa tatlong bagay na ito. Sabi nga ni Timoteo, last verse po, dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi ni Pablo, sabi niya, dahil malapit na rin siyang mamatay nung isulat niya po ito, sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. I have fought
a good fight. Naalala ko po sa panahon nila Nehemiah noong pong bumagsak ang Wall of Jerusalem. Ang Wall of Jerusalem po kasi ay simbolo ng katatagan ng mga Israelita dahil simbolo ito ng kasama nila ang Diyos. Parang testimony nila yon. Subalit ito ay nasira. Kaya nung panahon na mabalitaan ni Nehemias, bagamat siya ay nasa palasyo, maganda ang trabaho, mapayapa siya, ay nung malaman niya to ay humingi siya ng permiso sa hari na kung maaari mabisita niya ang Jerusalem. At binisita niya, nakita niya. At nung makita niya na nahabag siya, conviction yon. Kaya humingi rin siya ng permiso to rebuild the wall of Jerusalem. Kaya lang hindi naging madali yung pagre-rebuild nila sapagkat mayroong mga kalaban doon na ayaw nilang gawin. At alam natin si Satanas ay kalaban natin sa sanlibutan, sarili natin. Kaya habang sila ay gumagawa yung kanang kamay, yung kaliwang kamay ay mayroong espada, nakikipaglaban sila. Mga kapatid, hindi madali ang paglilingkod sa Panginoon. Para tayo nakikibaka. Subalit, kung tayo ay nakikipagbaka, ng mabuting pakikipagbaka, punong-puno ng pagtiwala, malapit sa Diyos, binabantayan ang ating sarili, sa tingin ko magtatagumpay tayo. Kaya mga kapatid, hindi lang yung mga leaders future natin, yun sila yung mananalangin. Ang buong iglesia, maganda manalangin tayo na naway ang mga itatayo na leader ng Panginoon sa atin, mga local churches, ay mga mapagpakumbaba, nagtitiwala sa Panginoon. Yun po yun eh. Hala kasi natin minsan yung pagpapakumbaba, ito yung hindi kumikibo, hindi nagsasalita, hindi po. Hindi makasarili. Yun ang point natin dito. At tandaan natin tayong mga tinatawag ng Panginoon, ng mga leaders, yung 3 F. Fame, finances, and female. Or fame, fortune, o yung flesh. Nawang bawat isa po ay tunay na maingatan natin ang ating pananampalataya at ang ating paglilingkod. Naway hindi tayo mabuwal, kundi tayo magpatuloy sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon at tayo ay tunay na magamit ng Panginoon sa kaligtasan pa ng maraming mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabi po na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga warning na ipinahayag mo po sa amin mula sa iyong mga salita. Nawa po ay tulungan mo ang bawat kalalakihan na matanim po ito sa aming mga puso't kaisipan. At sa tulong at biyaya po ninyo ay ito po ay ma-overcome, mapagtagumpayan at higit sa lahat, maiwasan. At nawa ang buong iglesia ay patuloy na manalangin sa bagay po na ito. Ang sa ganun po, ang mga itatayo mo na mga mangunguna sa iyong iglesia ay tunay na magiging pagpapala sa iyong harapan at sa mga maraming kapatiran. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Diyos sa ating pong napakinggan po na mensahe po ngayon pong gabi. Salamat sa ating pong kapatid
At ngayon po, katulad po ng ating pong ginagawa mga kapatid, tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Kaya kung meron po tayong mga katanungan po ay malaya po tayo na makapagtanong po. Sige po, meron po ba tayong question mga kapatid? Sige po, baka po meron po tayong mga question sa mga kababainan katulad po ng ating pong napakinggan ay ito rin po ay ah, open po sa mga question, sa mga kababainan, sa mga kalalakinan sa atin pong lahat. At kung meron po sa live po na nanonood ay pwede rin po tayong mag-comment po kung meron po tayong question. Okay po, last call po. Sige po, marahil po yung ating pong silence po ay ito po, ang ating pag-aaral po ay naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin. At patuloy po na ipanalangin po natin ang bagay po na ito, nawa na masumpungan po tayo ng Panginoon sa mga kalalakinan po na nais pong magpagamit sa kanya pong gawain, ang desire po ng mga puso po natin at maging po ang mga warning po na ating pong na pag-aralan na siya pong nagiging minsan po silo po ng kaaway po sa mga leaders ng church. At sa ating pong closing prayer, hilingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa ating pong closing prayer. Magandang gabi. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila ka at makapangyarihan sa lahat. Muli, kami ay nagpapasalamat sa isa pang pagkakataon na kami ay natipo mo sa pamamagitan ng online para makapag-aral at makapagpakinig ng iyong mga salita. At salamat po sa kapatid na yung ginamit na nagayag po ng iyong mga salita at patuloy na ikaw ang magbalik ng pagpapala sa kanya maging sa kanyang pamilya. Patuloy mo po siyang pagkalooban ng kalakasan ng katawan upang patuloy niyang magamit ito sa paglilingkod at paghayag po ng iyong mga salita. At sa lamat at basbasan niyo rin po at biya pagpalain ng mga kapatid na nakadalo ngayon sa online. Kayo rin po ang magpala sa kanilang pamilya. At sa mga kapatid po na wala sa anumang kadahilanan, sa susunod po sana na pagtitipong ganito ay pagkalooban po nyo sila ng pagkakataon na maka-attend at makapakinig po ng iyong mga salita. At patuloy, Ama, na idinadalangin din po namin ang mga kalalakihan sa iglesia na
wag po mahulog sa mga silo na yung mga kapatid po na yung gagamitin bilang leader ng iglesia, na sila po ay wag mahulog sa silo ni Satanas po. At patuloy po, Ama, na ito ang aming samo, dalangin sa pangalan lamang ng yung bugtong na anak namin, Panginoon Kristo. Amen. Salamat po at magandang gabi po mga kapatid. Purihin po ang Diyos at God bless po sa atin pong lahat. Good evening. Bless sa ating lahat. God bless. Okay. Okay na. Hindi ka na pupunta, Pe. Traffic kayo kagabi? Ano, bro? Hindi na traffic kagabi? Traffic. Ang hirap yung mga dinaanan ko mga truck. Buti na lang kasama ko yung may mga meron na akong taga-kwento. Pero tinulugan din ako. Ako lang din mag-isa. Jay. Hi, Jay. Brother EJ. Mr. Venus. Ang ganda nung ano nyo. Akala ko frame. Yung pala kay ang ganda nung Blurred lang po. Ayaw gumagana sa laptop. Pating sa laptop. Maganda. Hi ka daw kay Lolo Jim. So, Dali. Hi Lolo Jim. Si Sebastian ba yan? Hello, Sebastian. Oh, hello daw. Hi po kamo. Naiya magsalita. May yain eh. Okay. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Sige po, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po.
Thank